And of course, no, sa ato ang pinanggang mayor, no? Mayor Jojo Chong, represented by board member, Vice Mayor Jim De Los Santos. Sa ato ang barangay captain, no? Nga nagpahulam niining ato ang ipasilungan karon. Honorable Cirildo is Cabanya, represented by Ma'am Lagaak, no? And of course, atong mga kauban, no? Una, akong kauban kini si Danny P, no? Doa mo kay Walo og Danny Pilar. Danny P sa una, siguro mas ilado siya. Siya ang atong paruan, no? Of course, the deputy of the Parputo. And we're in. Usa saya ang speaks po, kini po gyapon nga kuan, no, component. Kani ako ang pinaka-amigo nga abogado, no? Attorney Adrian Bahian, taga Jimenez. Ako yung ikuyog kay taga Jimenez. Di ba makailan na to kasi atong himuon nga magtaming niya kay taga Jimenez. Pero siguro ako po siya introduce kay gusto ni ko balik siguro. Politically inclined ba dito sa Bukidnon? I hope nga dili ni no, akong ang atuan ko Carpo for Support Services, Karen ni Espiga, nga kung every time magbisita mo diri murag mabago ang inyong siguro environment, no, makita ninyo na igwapa sa Department of Agrarian Reform. We're in aning component, no, isiyagit ang pinaka-head sa component aning proyekto. And of course, sa akong kauban, no, si Chirel, kay muna kani gabi ka kani siya mura super woman, no, mura pwede ni siya magtrabaho 3-in-1, 4-in-1 pa, no. And of course si Miss Rowena kung kababayan sa almost kababata gyapon ako din si Rowena sa Plaridel ni, no, taga Plaridel ni. And of course the rest of akong kauban, and of course atong chairman, no, sa chairman nato dinhi sa Makabayaw Farmers Association Incorporated, Ma'am Leticia Kukulan, no. And of course, tanan nga membro ni ini, no. Kasi mga membro tanan, no, pag-raise inyong hands ko, no, be? Okay, so dagan, no, 64 mga kuno ni sila, no. Incorporating the gender equality of men and women, mas daghan pa ang women ini nga organization. And of course, no, ako as your new provincial Agrarian Reform Program Officer to, di man siguro na ko dugay akan bago sa inyo, because taga-miss ako, then nawala lang ko diri for about mga 2.5 years. And now I'm happy I'm back, you know, to Misamis Occidental. But of course, I will account this, no, kay I have no plan already to balik na umis up to Juan, because I suppose nga I will have my retirement in mga Sibugay na, no, because I have been there for more than 2 years, and I feel that I have done the best, and of course naka-mainstream na ko sila sa Department of Agrarian Reform, and even sa mga local government unit dito, naka-mainstream na ko dito. So murag na halubilo na nako sila dito, maglisod ko biya nga bago pa lang ako silang nakaila din karon yung PNP ko. But I will account my transfer, no, because of our maluloyon o mahigugmaon o gusto niyang intact ang iyang mga siguro kaemplya, iyang mga kauban sa province of Misamis Occidental, no less than our Honorable Governor, no, Governor Henry Waminaw. Siya good mismo ang nag-request sa Central Office nga pwede ibalik dito si Baro Roland Libitario. Thank you, go ba? And of course, ato ang tanan nga mga kinini ang mga kagaw sa atong members of the Sanggunian. And of course, ato ang municipal mayor, no, na man si represented by Vice Mayor James De Los Santos. Ako na pasalamat nga kaning proyekto inyong gidawat dinhi sa ato ang municipality of Jimenez, and particularly the barangay of Makabayaw, of course. So timely, no, because in line with the program of the provincial government, no, nakibalo mo
sigob na may daghan ng mga galingan nga duwag galingan na yang gikuan no. In fact nasa programa katong mag-buy and sell sa palay in support to the our farmers, not only farmer beneficiaries but the totality of the farmers of rice farmers of Misamis Occidental, because the issue now is mahal ang bugas, barato ang pagbaligya o palay, no. So timely po do si Department of Agrarian Reform sa atong proyekto diri sa Climate Resilient Farm Productivity Support Program nga kini ang atong napili. Siguro in terms of this murag seemingly calamity na yung climate change, just like nahitabo ato ang pandemic nga nagtay mga support program gipanghatag. So nini nga kuan programa, we hope no nga kay balo man ko nga dili man nimo abot sa inyo kung wala ni siya gi-request no. Wala ni sa inyo ang development plan, wala sa inyong plano, wala sa inyo ang kagustuhan, di gid ni siya maabot diri nga programa. But the way I look at it, ang inyo ang Mansim City, murag wala dugay ra kay nakagadawat og kanang murag soft nga program na katong murag training lang, wala mo super pa nga nadawat nga hard component karon pa no, first time. So congratulations Mansim City. Kani suporta ni sa padagan sa whole government of Misamis Occidental kay di man tanan pod maagapan pod kung magsalig data sa naon po'y programa ang LGO na programa ang Department of Agrarian Reform, but this time around murag nagkapariha ta og gunahon na to support our farmer beneficiaries to make them productive, to empower no, particularly women and women diha sa ato ang organization nga at the end kani ato ang mga yuta nga atong gi-distribute no, dili mapunta sa wala no. Kaya pala mo kung sa kahago ang Department of Agrarian Reform sa murag ilog man ang uban na kay kanang compulsory acquisition dala ilog na magani na no. Pero may uban nga mga direct payment scheme o kanang voluntary. Pero ang Department of Agrarian Reform gi-upload atong gipantaytulan, atong gipangapod-apod ang mga title. Ang purpose is to maintain the status and not only as far as the kanang ila ang financial capacity or economic status, but to make them more empowered beneficiaries and empowered community, because focus nato naman sa ERC. In fact, dili mo mahatagan og proyekto kung dili mo na organize no. Basic is organize ta, then at the end di ta makadawat og mga program support services. When organized na ta, daghan kayo mga line agencies ang nagkuano, da DOST. Napay mga DOST nag-anay sa iyo, napay mga proyekto. Daduli, nasa mga proyekto na DTI, no? Nagsalig sila sa ato ang mga gipang-organize nga mga organizations, no? Associations man or cooperative, mas maayo gyud og ma-cooperative no later on. Anyway, nanon may kapital karon kay this asset no, kaning asset ninyo nga 1.4 million, 1.5 million will form part of your capital na. So meaning kung ako rob sa ko'y kwarta, na ba ko'y kapital? Na. No, kaya na naman ko'y asset nga magamit na ko. Considered na siyang kapital. So magamit na ninyo na siya pagpalambo sa inyo ang association, and of course pagpatabang sa ato mga kauban nga mga mag-uuma. Pero kay balo ko nga dili man lang tanan ni para sa ato ang farmer beneficiaries no, kay naman po'y magian nato nga dili farmer beneficiaries, but they will contribute na sa inyong later on income, kay you will be charging them the basic no of katong mga rice milling no. So mag-charge man gyud sila na, so at least naamoy pundo magamit na ninyo sa inyo ang mga pamaagi. So administratively maka-organize mong maayo, because once strong ang inyong organization, daghan kayong mga line agencies ang maghatag og suporta. Not only the national government, appeal po si local government no, kaya nagtan-aw sila mga community-based nga mga organization. So mo ginay kuan karon, focus karon sa to ang kuan kay we are addressing no, particularly sa rice mga farmers, we are as much as possible addressing the high cost of production no. Kung ikaw mag-farmer karon, imo nang tanan gastuhan
at the end murag break even ra ang imo ang cost kung imo lang siyang ibaligya direkta sa traders. Pero kung inyo siyang i-process, baka makagina siya na mo. And this is one way of doing it. With the Department of Agrarian Reform, naghatag ko suporta sa mga farmer beneficiaries through your organizations. I hope that at the end, na-impact no ang atong gihatag sa Department of Agrarian Reform. Because as fast as possible, the Department of Agrarian Reform must be relevant. But to mention because ng proyekto, dili ni magawas kung wala tayo yung former paro. No, ang former paro is Muhammad Abdul Jabbar Pandapatan, no? Of course, siya yun ang pagsugo din kano saan nakatong sa conceptualize sa project until such time nga gi-request siya for funding and now na-release niya. In like manner, sa previous na sa former na ko nga opisina, napoy daghan kay dito. In fact, karon they are ready na ang distribution sa tulo ka mga stick track, no? Mga worth 5.4 million. Kini na nala siya on hand dito sa kuan for distribution. Pero ang galingan na ulahi kay pagbidding wala siya mo gawas pa. So, inana ang concern sa Department of Agrarian Reform to keep all our farmer beneficiaries and also to keep all our katong mga land holdings or mga titles nga itong ipang-distribute kay ang atong focus is the Department of Agrarian Reform makasuporta dito sa ato ang food sufficiency program sa total nga ato ang programa sa atong presidente, no. Kung wala tay pagkaon bisan pagdaghan kay tagbutang niya pero gutom kung dili tay wala tay mga backup nga mga pagkaon. Basically kaning hubay kimo na pinaka main source ato ang mga pagkaon sa ato ang table, no. So with that, I hope that at the end, no, inyo ning mapalambo nga proyekto, and I hope also nga the section 6, section 5 of the katong agreement katong ang Department of Agrarian Reform dili magdumili sa pagkuha niya na kung dili ninyo magamit sa saktong nga purpose. No, kay daghan kay mga asosasyon nga pumiro, ingon sila magamit pa. Pero pagabot na sa proyekto, wala din nagamit. And dili na kinahanglan nga kuhaon pa sa Department of Agrarian Reform. Kamo na mismo mingon voluntary nga among i-turn over baka napailain nga makagamit sa maayo nga pamaagi. Pero kaning mobile nga rice kwan at rice mill, I believe nga very kwan siya relevant siya sa inyo at tanan. So with this, no, I congratulate all the members of the Mamsin City Kabayaw Farmers Association Incorporated, no, for having this, and I hope this will be the good start for you nga makadawat pa niya, no, because other line agencies or other agencies are looking for it nga kinsa tong organized nga ila pong tagaan o suporta. Thank you and may good night.